Spot welding sa battery, paano gawin? Ito mga ka-repairman, no, yung ini-spot sa mga battery. Ngayon, meron tayong ginagamit na capacitor at meron tayong gagamitin or susubukan na microwave transformer. Dahil po ito mga ka-repairman ay mas madaling gawin, no. Ito po kasi kailangan mo siyang tanggalin ng winding, no. Ayun po, yung tinatawag na secondary sa taas. Yun po yung inaalis ng microwave transformer, no. Kailangan mo siyang grinderin, tapos silsilin mo dito para matanggal yung winding sa taas. Yun, tapos na. Ngayon mga ka-repairman, unahin natin to. Meron tayong tatlong capacitor ng value 10,000 microfarad, 63 volts. Hindi po ibig sabihin na 63 volts ay ganon din po yung ilalabas niya. Hindi po, no? Mali po yon. Kung ano po yung nakaload na supply dito ay ganon din po ang ilalabas niya. So halimbawa, 12 volts battery charger ang ating ilaload. So 12 volts din po ang kanyang ilaload, no? Ngayon, kaya malakas ang spark niya dahil sa kanyang microfarad. Ayan, no? Microfarad po. Mas mataas ang microfarad, mas maganda para sa isang welding spot battery. Ngayon, ang connection po rito ay parallel connection. Okay, gawin na natin. So, meron tayong dalawang wire, no? So, yun po yung connection natin, nakaparallel na. Inabahan ko lang yung wire para mas madali yung makita. Negative, pupunta po yan sa negative. Ayan, sama-sama yung negative po, no? At positive, eto, sama-sama lahat ng positive. Ganun po yung parallel connection. So, tapos mga ka-repairman, eto po yung positive, no? I-connect natin dito. Ayan, tapos yung ating supply. Yung ating supply mga ka-repairman ay battery charger, no? Ito po yung ating battery charger. Ito yung positive. So, i-connect ko na po dito sa ating positive na wire. Ay, capacitor, no? Ayan, tapos, ito naman po yung negative. I-connect ko naman po yan sa negative wire at negative na battery charger para makapag-spot na po tayo, no? Okay, nakalimutan ko lang sabihin, wala po tayong pang-sample, no, ng pang-spot. So ngayon po, yung spark na lang ang basihan kung malakas ba or hindi ang ating ginawang spot welding battery. So yan po, negative. Ito po yung negative niya. Ilalagay na po yung negative ng wire ng battery charger. Ayan mga ka-repairman, no? Ayan. Tapos subukan na natin. Yan, subukan na natin, no? So nakaparallel po yan. Negative ay para sa negative, positive ay para sa positive ng battery charger. So ngayon subukan na natin, no? So ito yung kunyari na spot welding na gagawin natin. Yan, no? Yan, so malakas naman siya, no? Ayan, so ganun po mga ka-repairman, no? So wala po tayong flat bar, yung pang-spot. No, wala tayong flat bar yung pang-spot. Yung ginagamit po dito, no? Yung flat bar. So in-order ko lang sa online, so hindi pa dumarating, napakatagal na, no? Yon. So ito po yung ginagamit pang spot. Tapos meron kang copper, no? Copper po yung nilalagay na yung copper stick na solid. Yun po yung ginaganyan ng mga ka-repairman, no? Yung in-spot sa mga lithium, no? Lithium battery. Yan nung ganyan, lakas, oh. Yan mga ka-repairman, no? Bawat ano natin, bumabakas siya. So okay na po yung tatlong capacitor, no, na 10,000 microfarad. Tingnan nyo, kada spot po natin ay mabakat siya. Ayan, no, nasusunog po siya mga ka-repairman, no. Isa pa, tingnan nyo po rito, no, malinis. Tingnan nyo po yung sunog nya, no. Ayan, no, dumidikit po talaga yung wire, no. Oh, ang ganda, oh. Sunog po talaga siya. So legit to. So ngayon mga ka-repairman, yung microwave transformer naman, sa mga nagtitipid po dyan, no, na walang budget. So ganito po gagawin natin. Microwave transformer po ay okay naman, no. So inalis natin yung power supply ng battery charger. Check natin kung may pondo pa. Ayan, no, may pondo pa yung capacitor. So ngayon mga ka-repairman, tulad ng sinabi ko, ito po yung pang budget meal, no. Dahil sa junk shop, napakarami po nito. Microwave transformer, no? Kasi hindi siya copper. Binababag lang yan. So, aluminum po siya, no? Alloy. So, ngayon, binibili ko to sa junk shop ng 50 pesos, no? Kasi bakal lang siya, titimbangin. Hindi naman yung copper yan. So, yan po, no? Ginrider ko po dito at inalis yung wire dito. Aluminum din yon. Yon. Pagka-grinder mo, silsilin mo rito. Tapos, silahin, no? Tapos na. Ito po yung input, no? Yan po yung primary. So yan po, yan po yung plug niya. Ito yung plug niya. Yan, plug po yan, no? Saksakan ng microwave transformer.
So ngayon mga ka-repairman, meron tayong sample, no? Subukan natin to. Ayan, no? Yung wire na 3.5. Subukan natin. Okay, dyan ko nilalagay para hindi habala yung wire nya. Ayan. Yan mga ka-repairman, no? 3.5 na wire. Check lang natin kung pwede na ba ito. Mga ka-repairman, DC po ito, no? Ayan, sa mga gusto naman gumawa ng battery charger, na pwede po ito. Na kung battery charger po yung gusto ninyo, kung gusto niyo gumawa ng battery charger diyan, pwede po, no? So andali lang mga ka-repairman, may kukunin lang ako, no? Wire, kukuha ko ng wire na mas makapal pa dito. Siguro okay, no, ito po yung may nakuha ko, number 10, no? Ay, number 10. Number 8 mga ka-repairman, no? Ito yung number 8 na wire. So mas makapal po yung wire sa transformer ay mas tumitibay po, no? Kasi uminit po yung transformer pag ginagamit. So mas makapal yung wire, mas okay sa battery charger at sa spot welding, no? Sa spot welding ng battery. Iyon. Napahaba, no? So, kuha tayo ng mas maliit pa. Maghahanap lang tayo ng maliit na wire. Makapal masyado, ay mahaba masyado yan, mga ka-repairman, no? So, dahil wala tayong mahanap, yun na lang, yan ang mahaba. Ayan, tapos gagawa tayo ng battery charger, no? So halimbawa, battery ng truck ang inyong gustong i-charge, pwede po rito, no? Yung 100 ampere hour. Pwede po. Pwedeng i-charge dito yung 100 ampere hour na battery sa transformer po ng microwave. Kaya maganda po kung makapal na wire ang gamitin niyo para hindi po uminit, no? Number 8. Mas makapal na insulator, mas maganda po. Yan mga ka-repairman, no? So nakailang ikot na ba tayo? Okay, ito po yung kanyang input, no, ng plug. Huwag mong gagalawin yan. Tapos subukan natin sa spot welding, no, kung pwede na siya. At subukan din natin sa battery charger. So, tulad na sinabi ko mga ka-repairman, kung meron kayong battery ng truck, pwede po rito, no? Pwede, yung mga 3SM, mga maraming plate, no? Mga 11 plate, mga malalaking battery, mataas ang ampere. Yan, pwede po rito, no? Tapos, subukan natin kung ilang ampere na po yung ginawa natin. Yan, no? So yan, sa paggawa ng spot welding, ganito lang. Wala pong kapasitor yan mga ka-repairman, no? Yung spot welding. So ganyan lang, wire na pinaikot-ikot lang na makapal. Mas kumakapal po yung wire, mas tumitibay po, no? Yan. Yan, no? So subukan natin mga ka-repairman kung ano mangyayari. Ayan, plug ko na siya. Yan, plug ko na mga ka-repairman. Subukan natin. Yon. Lakas ng spark niya mga ka-repairman, no? So pwede po ito para sa isang spot welding, no? So meron tayong sample na battery. Subukan natin.
Yan, no? Yan, mga ka-repairman, no? Lakas, oh. Yan, no? Talagang sunog talaga yung... Sunog talaga, mga ka-repairman, no? Okay, kapag malakas ang spark niya, magbawas ka. Okay, bawasan mo yung ikot, ibalik mo kapag malakas yung spark niya. Okay, dahil na parang nabubutas na siya, oh. So, ayan po, no? Ngayon, doon na po tayo sa battery charger. Okay? So, dahil malakas na po yung transformer natin, ang gagawin natin ay isang diode na lang, no? So, isang diode na lang. Battery charger po, no? Meron tayong diode para maging stable yung polarity niya, no? Maging DC. Kasi kung wala po yung diode, AC pa lang yan, no? Ayan, diode, 6 ampere. Tapos, yung capacitor natin, kailangan mataas yung volts niya, no? So, maghanap lang ako ng capacitor dito, mga ka-repairman. Ayan, yung nahanap natin, eto, no? 50 volts. Ayan, tama-tama to. Ayan, 3,300 microfarad, 50 volts, no? Tama-tama to, mga ka-repairman. So, yun, i-test muna natin na AC siya, no? AC. AC pa yan, hindi ba siya DC? Ayan, no? So, meron tayong dito, digital meter. So, test natin kung ilang volts to, no? Kung ilang volts yung ginawa natin. Ayan. So, bali, wala pong positive negative yan, no? Kapag wala pang diode. Wala pa yung polarity. Ayan. Kung ilang volts to. Yan, mga ka-repairman, no? 6 volts lang. Na, 6 volts lang yung ginawa natin, pero mataas ang ampere. Malakas ang spark niya. Yung pong spark nito, based sa nakita natin, kasi pag malakas ang spark, mga ka-repairman, ibig sabihin malakas ang ampere, no? Yan, no? Malakas ang ampere niya. Nasa ano na po to? Nasa 10 ampere, no? 10 ampere yung spark niya. Ayan, no? Lakas ng spark niya, pero 6 volts lang, no? Ayan. Kung gusto niyo pong gawing 12 volts, ikutin niyo pa, no? Mas maraming ikot. Ayan, no? So, AC po yan, no? 6 volts AC. Ayan. So, ngayon, gagawin natin na DC. So, lalagyan natin ng capacitor. Ayan ang diode. Okay lang, kahit magkabaliktad, no? Yung wire, hindi po yung diode. Yung diode, kailangan, pag ganun po yung labas niya. Yung may guhit, kailangan palabas po yan, no? Okay, dahil makapal yung wire niya, isang wire na lang po gagamitin natin, no? Kasi sobrang kapal niya. Pero kung gagamit kayo ng ganito, kailangan buong wire po, no? Yung ilalagay sa diode para matibay. Tapos subukan po natin kung ilan yung DC volts na ilalabas po nito na meron na siyang diode. Okay, yun, no? So tapos kukuha tayo ng wire. Kunin ko lang to, yung kanina, yung wire na to, para masubukan natin. Ayan, ito yung wire. Yan, yung may diode na to, mga ka-repairman, yan po yung positive, no? Ibig sabihin, positive po yan ng capacitor. Ito po siya, no? Positive po yan, yung walang indicator na ganito. Negative po yan, no? So, positive dito sa diode. Ilalagay ko na rin yung wire para sa positive ng output, no? Ng ating battery charger. Mas makapal po yung wire na output, mas okay, no? So, example lang po itong maliit na to. So, tapos, ito po yung negative. Diretso po yan dito, no? Sa isang wire. Siguro, mga ka-repairman, pansin nyo, hindi ako nakakurente, no? Kasi 6 volts lang yan. Okay, 6 volts lang. Kahit mataas yung ampere niya, okay lang, no? Tapos, ito po yung negative na wire, na output. Ayan, no? So, ngayon, mga ka-repairman, subukan na natin kung ilan yung output nito. Yan, no? Ang gulo ng wire natin. Yan, subukan natin kung ilan yung output ito, mga ka-repairman. So, bago yon, spark ko muna siya. Subukan natin. Ayan, humina po siya, no? Humina yung spark niya kasi naging DC na.
Okay, mas malakas po talaga yung AC kapag ini-spark. Tapos, kapag dumana sa diode, capacitor, magiging DC, okay, hihina po yung spark niya. No? Magiging malinis na siya. Yun po yung tinatawag na polarity. Okay? So, bali, yung po nga negative. Negative dito. Check natin kung ilang volts. Tapos, positive dito. Ayan, tingnan po natin, no? Ayun mga ka-repairman, no, nakaselect pa yung ating tester ng AC, no, kaya siya po yung abnormal setup. So ngayon mga ka-repairman, ilalagay natin ng DC. Ayan, DC na po yan. Yan, no, naging 8 volts na po siya. Ayan, no, naging 8 volts na siya. Tulad na sinabi ko, kung battery track or mas malaking battery ay pwede po yung microwave transformer, no? Ayun, damihan nyo lang yung ikot para tumaas po siya para maging 13 volts. Para isang battery charger na 12 volts, mas maganda po kung 13 volts yung output ng ating battery charger, no? Mas maganda po 'yon. Ayan, no? So kailangan meron kayong tester para malaman niyo po yung ikot niya, no? So ibig sabihin yung ikot niyan damihan niyo pa. Kada ikot po niyan ay 1.5 volts, no? Yung dagdag. So kahit tatlong ikot pa mga ka-repairman, no? Hanggang makuha niyo po yung 13 volts na battery charger output. Okay mga ka-repairman, maraming salamat pag-share ang video. Thank you.